We coming in for a very important game number 3 at with change in drafting. Katulad ng pinag-usapan namin nila Fuego kanina, TDZ, change in approach. The Terizla goes to the hands of Echo and the Kufra of Yawi. Ilang beses natin nakita, napahirapan niya yung Matilda ni Rene J. Nilabas na yung secret weapon. Weapon. Nilabas yung secret weapon. Pero oo nga, nakita ko doon talaga parang, nakinig yung Echo doon sa sinabi ni Fuego Gaming kanina. Asintahin nyo kung sino yung talagang problema. At kitang-kita nyo naman, ang MVP lang naman. It's Yawi. Si Yawi. It's Yawi. Sa sobrang nakakagulat na nangyari, that's Yawi. Alright? That's it. That's Yawi. That's Kufra. He's him. Kupra He's nila the Yawi yan. MVP. Wala nang iba. Pati, well, tingin ko sa highlight pala, makikita mo naman talaga na lahat ng talon niya, almost perfect. Siya lagi yung nagiging starter ng Brusco draft ng Echo. Kasi ang dami nila, lahat sila ang kukunat eh. Pati yung, tingin ko yung last clash na talaga naasintan niya kagad si Oheb dun sa may gilid ng purple buff. Yun yung pinakamalaking key for Echo to getting this one in the bag. Yeah, and sobrang key talaga yun kasi we must not forget at some point, Oheb umabot siya dito ng godlike. Really near godlike performance on this Bruno. After pagkatapos na sobrang lamang talaga yung Echo, they controlled the tempo. They were taking trades cross-map. Blacklist International while trading cross-map. Eventually, Oheb really got the ball rolling with this Bruno. Hindi siya mahanap ng Echo until nahanap siya ng Echo. Yun yung pinaka-key aspect nun eh. Kumbaga sa tagal-tagal mong ipon, nilaro mo yung bola, pinagsisipa mo. So yung isang bolang malaki talaga na talagang humampas sa'yo yung pinaka-crucial dun sa part na yun. As you can see, talagang almost all of the Lord fights, bukod dun kay Yawi, gusto ko rin i-highlight dito yung performance ni Carteezy. Ang ganda ng pagkakaset niya, especially yung kanyang pagkakapwesto ng ultimates sa Lord fights and especially dun sa may purple buff, pagka-follow through ni Yawi. That really, yun yung nail in the coffin dun sa game na yun. Yeah, and how Echo adjusted their draft here, their priorities actually, they took out the Diggy, Baksha at saka yung Nolan dun sa first phase. Meanwhile, of course, if you're Blacklist International, you really have to respect the Ixia, Kadita at saka Kajat. Ito yung team fight, pinapag-usapan natin dito. Actually, ang ganda ng pwesto ni Benny Cutie kasi muntikan na nga siya mapitas dun nila Sensui. Those are yung mga hero na naka-blade armor talaga. Hinabol doon si Benny Cutie. But Benny Cutie was able to stay alive. And of course, that sequence was started by the MVP of the game, the returning